I've been looking back along this winding road to the old familiar markers of the mercies I have known. I know it may sound simple, but it's more than a cliche. There's no better way to tell you than to say God's been good in my life. I feel blessed beyond my wildest dreams when I go to sleep each night. Though I've had my share of hard times, I wouldn't change them if I could, 'cause through it all, God's been good. Times replay and I can see that I've cried some bitter tears, but I felt His arms around me as I faced my greatest fears. I've had more gains than losses, and I've known more joy than hurt, as your grace rolled down upon me undeserved. For God's been good in my life. I feel blessed beyond. Okay, magandang gabi po sa ating lahat. Para po sa ating daily words, our daily words of encouragement, tayo po ay mag-aaral muli ng salita ng Diyos. Ano po? Tayo muna po ay manalangin before we read our text. Dakilang Ama, Diyos naming banal, muli niyo pong pagpalain ng inyong salita na aming pag-aaralan sa gabing ito. Bigyan niyo po kayo ng malawak na pangunawa upang mayroon kami matutunan para po may apply namin sa aming Kristiyanong buhay, para rin po sa aming pamilya. Patawad Ama sa lahat ng kasalanan, pagkukulang sa lahat po ng nakikinig, sa mga sila dako naroroon. Bless you po ang kanilang buhay, pamilya, spiritually. In Jesus' name I pray. Amen. Luke chapter 8:22 po hanggang 25, the Bible says, "Now it came to pass on a certain day that he went into a ship with his disciple, and he said unto them, Let us go over unto the other side of the lake. And they launched forth." Verse number 22-3, "But as they sailed, he fell asleep." Tulog po siya. And there came down a storm of wind of the lake. And they were filled with water and were in jeopardy. So pumapasok po ang tubig doon po sa kanilang bangka. And they were in jeopardy, sabi ng Biblia. Verse number 24, "And they came to him and awoke him, saying, Master, Master, we perish," sabi nila. Mapapahamak na kami. Oo. Kaya they woke him up. Then he arose and rebuked the wind and the raging of the water, and they ceased. And there was a great calm. Verse 25, "And he said unto them, Where is your faith? And they being afraid wondered, saying one to another, What manner of man is this? For he commanded even the winds and the water, and they obey him," sabi nila. Itong mga tao, anong klaseng tao ito? Sapagkat yung storm, yung wind and the sea, obey the Lord Jesus Christ. So yan po ang pamagat natin, Jesus calms a storm. So yung rebuke po dyan na word, verse 24, epitimao sa Greek word, charge. So he charged the wind, alright, the sea, the storm. He rebuked the wind, he charged. Admonish, by implication, forbid. Pinigilan niya. Kalahin niyo po yan na kaya niyang pigilan ang storm? Bakit? Diyos siya eh. Kaya nga po anumang storm ng buhay na dumarating po sa atin, anumang storm ng problem, storm ng financial, storm ng health, storm ng crisis, ano man yan, kayang pigilan ng Diyos yan. Kayang i-charge, i-command ng Diyos yan. Kung ano ang dapat niyang kahahantungan. Diba? Oho. And yung sis naman po dyan, na tumigil, di ba? Come to an end. Yan. To come to an end. Come to an end. Yung calm po dyan ay stillness of the sea. Naging kalmado yung dagat, stillness of the sea. So, Jesus calming a sudden, violent storm on the Sea of Galilee, showcasing His power over nature. Take note the word
showcasing His power over nature. After falling asleep, Jesus is awakened by panic disciple. Nagpapanik po sila, mapeperish na kami, mapapahamak na tayo. Oo. So Jesus commands the winds and waves and question their faith. Asan ang iyong pananampalataya? Sabi ng Panginoon, kasama niyo ako, nagwa-wonder kayo. Kasama niyo ako, nag-worry kayo. Kasama niyo ako, natatakot kayo. Where is your faith? Sabi ng Panginoon. Kaya nga po, talagang kahit nagsisimba tayo, kahit kasama natin ang Panginoon, there will come a time na yung pananampalataya natin, pwedeng bumagsak eh. Where's your faith? Marami po tayong verses sa ulo sa ating kaisipan. Pero sa isang storm yan, makakalimutan mo lahat yan. Di ba? Kaya nga kinakailangan po, maging constant po yung pananampalataya natin sa Diyos na nag-grow. Alright? Grow in grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ. Sabi ng Biblia. Okay? So, mag-grow dapat ang ating pananampalataya. Okay? And this passage highlights Christ's divine authority, humanity, and the presence during life's trial. So, number 1, magandang gabi Ate Monet, Silak, dyan po sa Bata, Ilocos Norte, at si Kuya Anthony, and John Ray, and Kurt. Magandang gabi sa inyo dyan, Tatay Ramon. Okay? So, number 1, he went into a ship with his disciples, and he said unto them, let us go over unto the other side of the lake. Okay? Let us go into the other side of the lake, sabi ng Panginoon sa kanyang mga disipulo according sa verse number 22 hanggang 23. So letter A, as they sailed, he fell asleep. So nakatulog po ang ating Panginoon. Alright, maaring napagod siya kasi nasa human form po ang Panginoon. At nagpahinga po ang ating Panginoon. Letter B, there came down a storm of wind on the lake, and they were filled with water and were in jeopardy, sabi sa verse 23. So, napupuno dahil po ba sa malakas na hangin, alon, napupuno yung boat nila ng water. Siyempre, pag napupuno yan, kumbaga lulubog yan eh. Kaya nga, they were in jeopardy, sabi ng Biblia. Storms come even when you are following God. Hindi po tayo exempted sa storm, even kasama mo ang Panginoon. Pero there is a purpose of that storm, to strengthen your faith, to depend more on the Lord Jesus Christ, not to yourself, di ba? So the disciples were with Jesus, doing what He said, yet they still face danger. So makaka-face pa rin po tayo. Kaya nga po, hindi po tayo exemption sa trials of life, sa storm of life. Ang kagandahan lang po sa ating Kristiyano, kasama natin ang Panginoon eh. Di ba? Kasama mo ang Panginoon. Pag unbeliever, pag nag-trouble, wala na siyang pagpapatulungan. Tayong Kristiyano, mag-trouble man tayo, pumunta man tayo sa danger zone or jeopardy, kasama mo ang Diyos eh. Yun ang maganda. Kaya sabi ng Panginoon sa kanila, where's your faith? I'm here for you. Kasama niyo ako, makapangyarihan ng Diyos. So kinakailangan lang na maging constant ang iyong pananampalataya sa akin, sabi ng Panginoon. Alright? Being in God's will doesn't mean life will be free of difficulties. Kristyano, hindi Kristyano, hindi po tayo free from difficulties. Pero sabi ko nga po, pag yung mga unbeliever ay hindi nila alam kung anong dahilan yan. Sisihin nila ang Diyos, magpapakamatay na lang yan, or magiinom ng alak yan, akala niya yun ang solusyon, sisigaw-sigaw yan sa pamilya, sa asawa niya, sisigawan niya, pag may difficulties. Pero tayo po, pag may difficulties, hindi, alam natin na pinapatibay lang ang ating pananampalataya upang tayo lang po ay mapalapit sa Diyos. Upang ang Diyos lang ang pagkakatiwalaan natin, wala nang iba. Sapagkat siya lang ang makakakaya niyan na i-control, solusyonan. Diba? At may mga purpose, ikakabuti po natin yan. Yan po ang trials for a believer of the Lord Jesus Christ. Letter C, they came to Him and awoke Him saying, Master, Master, we perish. Then He arose and rebuked the wind and the raging of the water, and they ceased, and there was a great calm. Alright, verse number 24 yan.
So, God is present even when He seems silent. Maganda po yung statement na yan. God is present even when He seems silent. Ang Diyos po, andyan kahit siya ay tulog. Oo. In a human form Ngayon po, nasa God form na po siya. Nasa langit na siya. Hindi na po siya napapagod. Hindi po siya tulog. At kahit present, God is present even when He seems silent. Di ba? Parang si Noah noon. At ilang araw siyang walang voice galing sa langit for 40 days. Alright? Pero, hindi silent ang Panginoon. Nandiyan po lang siya. Sa Bible nga po, yung Malakay at saka yung Matthew, 400 years yan na tinatawag na silent years. Intertestamental period from Malakay, Old Testament, sa Matthew, New Testament. 400 years, silent years ang tawag po dyan. Sa Bible School, di ba? Pero, andyan ang Diyos. Alright, Jesus didn't appear concerned, but He was still there in the boat. Kala lang natin hindi siya concerned Pero nandyan siya kasama mo siya. So even when God feels distant or quiet, He has not abandoned you. Yan ang dagandahan natin. Kahit parang silent ang Diyos, wala siya dyan, andyan siya. Hindi kanya iniiwan. Kaya nga po, ginising lang siya Ayun. Na-solve ang kanilang problema. So letter D, He said unto them, where is your faith? And they were afraid, being afraid, wondered, saying one to another, what manner of man is this? For He commanded even the winds and water, and then they obey Him. Sabi ng Panginoon, kasama niyo ako, nandito nga lang ako natutulog, nagpapahinga. Bakit kayo? Asan yung pananampalataya niyo? Sabi niya. Kaya napakalaga po na yan din po ang naging problema ng mga apostol ng Panginoon yung mga disipulo niya. Yung mag-cast out sila ng devil possess. Hindi sila makapag-cast out. So tinawag nila ang Panginoon, siyang nag-cast out. Bakit? Sabi ng Panginoon, ba't di kayo makapag-cast out? Bakit mahina ang pananampalataya ninyo? Kaya nga, desire po natin, Lord, increase our faith. Dapat yan po ang ating desire. Okay? Sa ating pong principles of the day, sabi ko dyan, number 1, God can calm all our cares or worries. Naliterated ko lang po para may rhyme na tinatawag. Okay? God can calm all our cares. Worries po yan. Number 2, God sent storm to test the strength of your faith. Parang po yan, bubong po yan pag umuulan. Pag umulan, storm yun makikita mo saan ang butas. Ngayon, pag nakita mo ang butas, anong gagawin mo after the rain? Di bulkasilan mo. Ganon din po, bulkasilan natin ang ating faith kung saan tayo mahina. Palakasin natin by the grace of the Lord. And last, number 3, the level of your faith can determine how strong you are to face storms of life. So kung gaano yung level, yung faith mo, yan, magpapakita yan. Kung gaano ka tatag ang pag-face natin ng storms of life. Okay? Kaya it's our desire na mag-grow yung ating pananampalataya, kapatid. Sa Bible po, merong faithless, merong faith, merong much faith, merong full of faith, or great faith muna, tapos full of faith. 5 po yan Faithless, faith, much faith, great faith, full of faith. Minsan po ipipreach ko po yan. Alright? So kaya alam niyo po, yan po dapat, increase our faith, sabi natin sa Panginoon. Because kung meron tayong mas matatag na pananampalataya sa Diyos, hindi tayo nagwawala pagka may problema, hindi tayo nagpapanik pag may crisis, all crisis, ano man yan. Steady lang ang ating pananampalataya. Alam natin kasi ang Diyos hindi tayo pababayaan. Di ba? Kahit mag-crisis pa yan, kahit tumaas pa ang mga bilihin. Pero tayo kalmado lang sapagkat alam natin God will provide for us. Hindi yung nagpapanik parang walang Diyos. Kulang po ang pananampalataya pagka nagpapanik ka. Samantalang sabi ng Panginoon, bakit kasan yung pananampalataya ninyo? Andito lang ako, natutulog Para kayong walang kasama ang Diyos. Yun, parang ganun lang sinasabi ng Panginoon sa mga disipulo niya.
Kaya alam niyo po, pinakamaganda ay pagyamanin po natin ang ating pananampalataya, yung pananampalataya na hindi kayang alugin ng storm. Ano man ang mangyari sa paligid natin, mag-crisis man dyan, magka-problema man tayo, di ba? Magkasabay-sabay man yan, mahirap eh. Pero pag matatag ang pananampalataya mo sa Diyos, alam mong nagtitiwala ka sa Kanya. Alam mong God is caring for you. Alam mong tutulungan ka ng Diyos. Alam mong kasama mo ang Diyos. Alam mong ma-overcome mo yan sa biyaya ng Diyos. Di ba? So gaano katatag pananampalataya natin? That will tell or determine how strong you are to face storm of life. Okay? Tayo manalangin. Dakilang Ama, Diyos namin banal, salamat po sa inyong salita. Tunay nga, Panginoon, that these disciples experienced great storm in the midst of the Sea of Galilee, pero nandun po kayo kasama kanila kayo. Kaya, Panginoon, increase our faith. And we believe that you are a great God that can calm all scares or worries. And there is a purpose why there is a storm to test the strength of our faith. That's why help us, Panginoon, na patuloy na lumago sa pananampalataya sa inyo upang maging matatag ang aming pananampalataya, anuman mangyari sa kapaligiran namin, nananatili po kaming matatag. Pinapuri ka na at pinapasalamatan, patawad naman sa kasalanang nagawa. Ito pong aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you po mga kapatid. Para po tumibay ang ating pananampalataya, magsimba po tayo bukas. Naniniwala po ako yung mga lesson po sa Sunday School, preaching sa morning, sa afternoon, it will strengthen your faith so that you can be able to face all storms of life by the grace of God. Muli magandang gabi, Manang Monet Silak dyan sa Batak, mga Mark Anthony, maaaring nagtitinda po yan sa Riverside, empanadaan ng ihaw-ihaw. Magandang gabi po dyan sa inyo, Anthony, Kuya Boyet, Yetbook, dito po yan sa Calgon City, and ganun din po sa mga magla-live o replay pa sa Pampanga, sa Bulacan, sa Asia, sa South Korea, sa Amerika, at dyan sa Pangasinan. God bless you po. Magandang gabi po sa ating lahat. Let's worship the Lord together tomorrow in our own churches. God bless you all. I love you all. See you again on the next episode of our Daily Words of Encouragement tomorrow. God bless po. Salamat po sa mga comment nyo, Kuya Mark. Comment lang po kayo sa ating mga live streaming. God bless.